mga sundan. Hallelujah. Praise the Lord. Mula po sa Hebreo, chapter 1, verses 1 to 4, at magpapatuloy sa 5 to 12. 1 to 4, noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanglibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Nakikita sa anak ang kalulatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayon din ng anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. Ang anak ay ginawang higit na dakila kaysa mga anghel, tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay higit na dakila. Magpatuloy sa 5:12. Sapagkat kailan ba'y hindi sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama. Hindi rin niya sinabi sa kanino mang anghel, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. At nang isisugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanglibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Tungkol naman sa mga anghel na ay sinabi niya, ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel at lingas ng apoy ang kanyang mga lingkod. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. Paman, ikaw ay maghahari may katarungan. Katarungan ay iyong mahal sa masamay na umuwi. Kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili, higit sa sinumang hari, kagalakan, natatangi. Sinabi pa rin niya, Panginoon, nang pasimulay nilikha mo ang sanglibutan at ang mga kamay mo ang siyang gumawa ng kalangitan, maliban sa iyo, lahat ay lilipas, at tulad ng damit, lahat ay kukupas at ililigpit mong gaya ng isang balaban, at tulad ng damit, sila'y papalitan. Ngunit, mananatili ka at hindi magbabago, walang katapusan ang mga taon mo. Mula po sa mabuting balita, ayon kay Juan, Kabanata 1, talata 1 hanggang 14, John chapter 1, 1 to 14. Ganito po ang sinasabi ng mga talatang ito. 1 to 14, nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nilikha na hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito nagabi kailanman ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan, na palito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw, at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanglibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanglibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanglibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa sinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Naging tao ang salita
at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalati, ang tunay na Kanya bilang at sa isang anak ng Ama, siya ay puspos ng kagandahang loob ng katotohanan. Mga kapatid, ito po ang salita ng ating Panginoon. Purihin ng Diyos, purihin ng Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Nakaupo na po tayo, mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa huling pagsindi natin ng kandila ng Kapaskuhan ng pamilya po ng ano bang family care group ito? Bernabe and Aquila. Ayan. Dahil kayo po ay nagsindi na ng kandila ng Kapaskuhan, kailangan nyo na din pong magpatuloy sa family care group. Amen. Purihin ng Panginoon sa lahat po ng mga pamilyang ito. Hallelujah. Kumusta po ang lahat? Napuyat na ba ang lahat? Opo. Opo. Napilitan bang gumising? Opo. Hallelujah. Ang ating pong theme for this Sunday, for this Christmas Day, Sunday na po, no? The gift to behold the Word made flesh. The gift to behold the Word made flesh. Yan. Yan po ang ating pong theme. Yan po ang ating pagbubulay-bulayan. The gift to behold the Word made flesh. Shout out nga po. Yan, shout out sa mga sa ating praise and worship team. Hallelujah. Purihin ng Panginoon sa kanilang awit. Yung kanilang inawit kung bandang uli, no? Yung encounter ni Paul. Parang ganun po yung encounter ni Paul, no? Yung awit ng thank you. Na-encounter niya ang Panginoon, binago ang kanyang pangalan from Saul, naging Paul, at binago siya. Hindi na siya katulad ng dati. It's an encounter. Kaya po, ang ating pong theme for this Sunday as Christmas Day ay an encounter with the Word made flesh. Yan po ang tinatawag na sa theology ay, ano yon? Yan ang tinatawag next. Next slide, Jeff. Ang tinatawag na incarnation. The Word made flesh. No, pag sinabi kong incarnation, flesh, the Word made flesh. Ang salita ay naging laman. Incarnation. Ano yung word dyan? Karne. Kaya nga yung word ng karne. Diba? Carnal, flesh. Incarnation. Opo. Kaya kung babasahin po natin ang John, Book of John, walang Pasko sa Book of John. Pansin niyo po? Tama po ba? Walang